Olivia's POV. Umiti ako kay mommy habang papalapit sa kinatatayuan nito sa may gilid ng malaking pinto ng bahay namin. Hi mom! Humalik ako sa pisngi nito. Kamusta ang unang araw mo sa trabaho? Okay naman po, nag-a-adjust pa ako sa ngayon. Mabuti anak, siya nga pala. I baked some cookies. Yung favorite mo? Wanna try it? Oh, I love it, mom. Tamang-tamat napagod ako sa maghapong trabaho. Tara na sa loob at magpalit ka na makapagmerienda ka na agad. Pagkatapos kong magbihis ng pambahay, bumaba na ako sa kitchen. There I saw mommy and two of our maids. Masaya kaming apat nagsalo-salo. I and mom are always allowed them to eat with us. Di na kasi naiiba sa amin ang aming mabait na katulong at para na rin masaya si mommy na may nakakausap while we are eating. Pagkatapos namin magmerienda, nagtungo kami sa veranda ng aming bahay. Your tita Marta called me this morning, Iha. Wika ni mommy nang pagkaupo ko pa lang sa hanging chair. Ha? Nabanggit ba niyang tungkol sa pamamanhikan? Yes, napatango ako. Okay, what is your plan, Iha? Itutuloy ang kasal namin ng anak nila. Iha, mom, hayaan niyo na ako sa desisyon ko. Sa huling pagkikita namin ni daddy at sa araw ng libing niya, ipinangako kong itataas kong muli ang pamilya natin. At ipinangako ko rin na hindi kita pababayaan. Tumayo ako at kinuha ko ang dalawang kamay ni mommy. Don't worry about me, mom. Okay lang ako at bukal sa loob ko ang naging desisyon ko. Nakita ko ang panunubig ng mga mata ni mommy. I just want the best for you, baby. Ayokong mahihirapan ka dahil lang sa pangako mo kay daddy mo. Sa panahon ngayon na wala ng ama mo, tanggap ko naman kung anong buhay ang mararanasan ko. Anak, mas mabuti pang akong maghihirap sa ginagawang kapabayaan ng daddy mo, kaysa ikaw na nag-iisang prinsesa namin na maghihirap. I smiled and I wiped away her tears. Mas lalo namang ayokong kayo ang mahihirapan kaysa sa akin, mommy. Hindi ko maitim na tingnan na nahihirapan ka, mom. I promise okay lang ako at hindi ako napipilitan sa gagawin kong desisyon na to. Anak ko. Pinaloob ako ni mommy sa mga bisig nito. Sa mga oras na yon na nasa bisig ako ng aking ina, nakaramdam ako ng kaginhawaan. Mahal ko ang nanay ko. Isa siya sa matalik kong kaibigan simula pagkabata. At hanggang yon ito pa rin ang number one best friend ko. Isang tao na hindi ako iiwan at pababayaan. I love you, mommy. Thank you for always being there for me. Sorry dahil sa minsang pagtakas ko sa inyo ni daddy. Sorry dahil nang iwan ako sa inyo sa ere. Unti-unti bumagsak ang mga luha ko. Shh! Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon, Iha. Tahan na. Ramdam ko ang masuyong haplos nito sa aking likod. Agad kong pinunasan ang aking munting luha. Umiyak na lang ako dahil sa tears of joy. Thanks, Mom. Dahil kahit anong mangyari nandyan kayo para sa akin at matatag kayo para sa akin. Hinaplos nito ang pisngi ko. Of course. Ipinangako ko sa dad mo aalagaan kita hanggang sa nabubuhay pa ako eh. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo, anak. Yumakap muli ako sa mommy ko. I am not a baby anymore. Ngunit sa oras na yon gusto kong damhin ang pagkabata ko habang masuyong kinakailangan ng mga magulang. Itutuloy mo talaga ang kasal mo sa anak ng mga Jones, Iha? Maya-maya tanong muli ni mommy sa kapayapaan ng aking isip at damdamin. Umayos ako ng upo at tumarap kay mommy. Yes, mom. Mariintong bubuntong hininga. Okay, wala na ako magagawa kung yan talaga ang buong plano mo. Oho, tuloy na rin ho ang pamamanhikan nila ngayong darating na weekend. Tugon ko rito. Mom, can you convince them na isang simpleng kasal lang ang gusto ko kung maganap? Kumunot ang noon nito sa akin. Why? Ayoko na isang mag-arabong kasal, mommy. Umiling ito. No, baby. Hindi yan ang gusto namin ng ama mo para sa araw ng kasal mo. We want the best wedding entourage for you. At alam ko hindi rin sasang-ayon sila, Conrad. Lalo na si Martha sa isang simpleng kasal lang para sa nag-iisang anak nila. But mom, pwede naman siguro natin silang kumbinsihin eh. Umiling muli ito. I still want the best for you, Iha. Minsan lang sa buong buhay na ikasal ang mga babae. I just heave a sigh. Wala na ako magagawa kung mismo ang ina ko nang may ayaw sa gusto kong plano sa magiging kasal ko. How do you find Carter Jones, Olivia? Napatingin ako kay mommy. Tama bang ilihim ko sa kanya na may usapan kami ni Carter about our marital arrangement? Pinilig kong aking ulo at nagdesisyon na wag na muna itong ipaalam sa kanya. Upang hindi ito mas lalo mag-alala sa magiging buhay may asawa ko,
He is fine and also a gentleman, I simply answered. Ngumiti si Mommy. Talagang mabait na bata si Carter. Kahit di ko to masyado nakakasalamuha simula pagkabata niya, alam ko may mabuting pagkatao at damdamin siya. And how about his parents? How do you find them? Sa tingin ko, mabait din sila pareho. But I don't know, Mom. Minsan ko pa lang naman silang nakaharap. Maayos ang pamilya nila, Iha. Mabait sila. Kaya alam ko nasa maayos kang buhay kapag kinasal na kayo ni Carter. I wanted to tell her na wag masyadong umasa na magiging maayos ang buhay ko kung maikasal na ako. That is because Carter has his relationship with his girlfriend. Malabong malabo rin na magkakagustuhan kaming dalawa sa isa't isa. I am thankful. Noon pa man pinagdarasal ko parati sa Diyos na sana'y mapunta ka sa tamang lalaki. Ang lalaking magmamahal sa iyo at sa magiging anak ninyo. Pagpapatuloy ni Mommy. Agaran akong napanunok sa pahayag ni Mommy. I doubt if it will ever happen. Carter's POV. She is cute. I mean, beautiful. I immediately looked at my girlfriend. Nagtataka ako sa sinabi nito sa gitna ng pananahimik nito. Who? Tanging naitanong ko rito. Who else? Your future wife? Olivia Silva? May ibang tono sa pananalita nito. I did not know why she opens that topic. Kanina naman wala itong naging komento. Ah, okay. Si Olivia pala. Nakita ko ang pagkunot ng noon nito ng bahagya, but she immediately removed that and she smiled. I stalked her account. Maganda siya, kaya pala botong-boto ang mga magulang mo sa kanya. Cristel, masuyo kong inabot ang kamay nito at hinalikan. Of course, you are the most beautiful woman for me. Ngumiti ito sa akin. Bola? No, I'm sure about it. Bukod sa nanay ko, ikaw lang pinakamaganda sa mga mata ko. Mas lumawig ang ngiti nito. Tama na sa pagpapakilig mo. Ngumiti ako at kinindatan ito. Serious question. Is it personal? Oo, at oo kailangan mong sagutin. Okay, go ahead. Bumuntong hininga ito. If ever ba may in love ka sa isang katulad ng Olivia Silva na yon? Napawi ang ngiti ko dahil sa tanong na iyon. Bakit mo naman ako tatanungin tungkol sa kalokohang tanong na yan, love? Kasi kailangan kong malaman. Diretsahang sagot nito. I sighed. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, hindi ako magmamahal ng iba. Yeah, I know that, pero seryoso, hinding-hindi ba? Hindi. Her eyes glowed with a smile. Hindi ito sumagot, ngunit makikita sa mga mata nito ang saya. Mali, masuyo kong hinalikan ng kamay niya. Niyakap ko rin siya and put her inside my chest. Mahal kita. Mahal na mahal. I hope naririnig mo yan sa bawat tibok ng puso ko. Sabi ko rito sa masuyong mga tinig. Mas pinakiramdaman nito ang tibok ng puso ko. I still feel it. Ramdam ko ang masuyong halik nito sa tapat ng dibdib ko. I love you, Carter. I promise to share my life with you in the future. Hindi man ngayon pero umasa ka. Ikaw ang babaeng gustong gusto kong makasama sa habang buhay. Yes, umaasa akong darating din ang araw na tayo naman, na sana tanggapin ng mga magulang mo na tayo talagang para sa isa't isa. Wika nito. I embraced her. All I want is to put her in mind that everything is fine, na hindi magbabagong lahat ng mga planong simula naming buuin. Catherine is my long-term girlfriend. Dilingid sa mga magulang ko yon, pero ayaw nila na maging future ko siya. Sa halip, gusto nilang maging asawa ko si Olivia. Dahil sa kagustuhan nilang iyon, napilitan akong itago ang relasyong meron kami ni Cristel. And now, I am forced to accept all they want. Kailangan ko rin ipakita sa kanila na may maayos kaming samahan ni Olivia. Promise, I will fix it. Kapag tapos ng lahat na napagkasundoan namin ni Olivia, babalik na ako sa iyo. I just hope you will wait for that day. Pinisil nitong ilong ko at ngumiti. Oo naman, sure na sure yan. I will wait for you no matter what happens. Nandito lang ako na tayong nagmamahal sa iyo. I smiled and kissed her lips. Natapos ang patagong paglabas namin ni Cristel. Ako naman umuwi na ng tuluyan at nagpahinga. When I am lying on my bed, hindi ko inaasang sumagi sa isip ko ang nakangiting mukha ni Olivia. When I saw her image in my imagination, napadilat ako at pilit tong alisin sa gunita ko. Pumikit muli ako at ang mukha pa rin itong nakikita ko sa gunita ko. Oh, come on, man. Why are you thinking of that woman? Bakit di si Cristel ang itatak mo sa utak mo? Inabot ko ang aking cellular phone. Pinagmasdan ang litrato ng kasintahan ko. She was smiling at the camera.
Ngunit maya-maya, biglang si Olivia ang nakita ko sa mukha nitong nakangiti. Shit, ano bang nangyayari? Nailapag ko ang cellphone ko sa gilid ng aking kama. Tumayo ako at tumungo ng kusina, nagbukas ng isang alak. Umupo ako sa sala at nanood ng movie. Nilibang ang sarili ko sa panonood. Hanggang sa hindi ko na maalala kung paano ko nakatulog. Good morning, sir. I heard everyone greeted me. Tangulang tinugon ko sa kanilang lahat. I was in a hurry. Hindi ko kasi akalaing tatanghalin ako ng pagising ko. Paglabas ko ng elevator, kumaliwa ako. Tinahak ko ang daan patungo sa aking opisina. How about we try these tactics? Napatingin ako sa may-ari ng boses na yon. There I saw Olivia. She was in the hallway at may kausap ito habang naglalakad. Okay, ma'am. We can ask the opinion of our heads kasi maganda nga. Olivia smiled. See? I told you. I am sure they will approve every detail of that plan. Pinag-isipan ko kaya ng ilang beses at pinagpuyatan ko pa yun ng kagabi. I know. Hindi ako mabibigo dyan. I just looked at her soft face. The way her lips keep talking, napapatingin ako na mariin dito. And also, the way she gathered her smile, para bang mapang-akit na hindi ko maiwasan na titigan? Yeah, that's true, ma'am. Narinig kong tugon ng kausap nito. Well, oh hi sir, good morning. Nagising ako sa aking malalim na iniisip. Pirinig kong aking ulo, tumingin sa babaeng kasama ni Olivia. Good morning. Oh, I'm glad you're already here. Kanina pa kita hinihintay. Nakailang tawag na rin ako sa sekretary mo kung dumating ka na ba? I just take a stare at Olivia. Nakita ko na wala ang ngiti nito na makitang seryoso ko. Ma'am Olivia, Chiki, ako nang bahala dito sa document since nandito na si Mr. Jones. Wika nito sa kausap. Are you sure, ma'am? Yes. You may go to your post now. Thank you again for helping me sort it out. You're welcome, ma'am. Tsaka umalis ang kausap nito. She cleared. Are you available? No. Nangunot ang noon nito. Ha? I mean yes. Ngumiti ito sa akin. Then, follow me to my room. Olivia? Carter, are you okay? Nilingon ko ito sa seryoso kong mukha. I am okay. Naging seryoso na rin itong sumunod sa akin. Bumuntong hininga ko. Alam ko na nagtataka ito. Gusto ko lang maging formal habang kausap siya sa opisina. Simula sa araw na yon, iibahin ko ng estilo ko sa pakikipag-usap dito. It's for my girlfriend. Para hindi mag-isip ng mali si Cristel sa pakikitungo ko kay Olivia, na ilang araw nang pumapasok sa company na yon. Olivia's POV. Good morning, ma'am, sir. Tina greeted us as we entered his office. Good morning, Tina. Tugon ko sa sekretary ni Carter. Will you please make him a cup of coffee? Sure, tugon nito. Pagkatapos kong isara ang office, sumarap ako sa lamesa niya. Nakita ko nakaupo na siya sa swivel chair niya. Anong sabi mo sa sekretary ko? Seryoso to habang nagtatanong. Nagpapatimpla ako ng kape mo. Nagtatakang ngumiti ako. Di ba bago ka magsimula sa trabaho mo, gusto mo muna ng isang tasa ng kape? Sinabi ko bang gusto ko ng kape ngayon, Miss Silva? Napaawang ang bibig ko, dahil parang iba ang timpla nito ng mga oras na yon. Ngumiti pa rin ako rito kahit ganon ito. Eh ayun kasi ang alam ko eh, ayaw mo ba? No, I did not say I need it. Napaseryoso ko. Okay, I'm sorry. Ipapa-cancel ko na lang sa sekretary mo. Wika ko dito sabay talikod. No need. Come here and sit down. Tell me what you want to show me. It's about business? Of course, it's about business. Naparanok ako sa pagtaas ng boses nito. May problema ba? Nakita ko ang pagkunot ng noon nito. Sit down, Miss Silva, and start with your plan now. Tumangutang ako rito. Okay. Bumuntong hininga ko at saka naupo sa harap nito. I showed him my documents. Naging seryoso ako bigla dahil sa pinakita nitong kaseryosohan sa akin. Di ko alam ang nangyari sa kanya. Di naman to ganun kahapon. We talked gently. Nakikipagtawanan din to sa akin din ngayon. Bigla na lang tong naiba. Nagsasalita at pinapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Pero ramdam ko na hindi to gaano nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero pinagpatuloy ko pa rin hanggang sa dinala ni Tina ang kape niya. Hindi ko kailangan, Tina. Ikaw na lang ang uminom. Sabi nito bago pa man nailapag ang kape sa kanyang mesa. Sir? I said I don't need coffee. Okay, sir.
May kailangan ho ba kayo, sir? Tatawagan kita mamaya pagkatapos si Miss Silva. Sige ho, sir. Miss Silva, ha? Kailan pa naging Miss Silva ang tawag nito sa akin? At kanina pa ito sa Miss Silva na yon. Continue. I cleared my throat. Okay. Tsaka ako nagpatuloy. Pero ganun pa rin to at madalas itong napapasulyap sa kanyang cellular phone. He also composed some exchange messages. I stopped when he told me. Magpapatuloy lang ako kung tapos na ito kakatipan ng mensahe. Wait, Miss Silva. Go ahead at sagutin mo na yung tumatawag, Mr. Jones. I can wait here, I said. Sinagot nga nito ang tumatawag sa kanya. I did wait for ng ilang minuto hanggang umupo itong muli. So, can I resume my agenda now, Mr. Jones? Tanong ko rito na makita ko naman itong nagte-text. Wait until... Pwede mo namang replyan na yan mamaya. Patapusin mo lang muna ako dahil pagkatapos ko rito, may gagawin pa akong trabaho. Sabi ko rito. Mariin tong tumingin sa akin. Ibinaba ang kanyang cellphone. Go ahead. Mariin akong huminga at nagpatuloy na nga ako. I feel his seriousness at that moment, kaya mas pinili ko na rin magpakaseryoso ng mga oras na yon. That's all. Wika ko at sinara ang documents. Any questions? Pag-angat ko ng mukha, nahuli ko tong nakatitig sa mukha ko. Bigla nitong iniwas ang tingin at tumingin sa documents na isinara ko. He grabs it and opens the few pages. Pinasadahan niya yung tingin saka tumingin sa akin. I will review this plan, Miss Silva. Okay, iiwan ko muna yan dito but please, pakipadala mo yan kay Tina sa opisina ko para maayos ko ng mga papers na yan. Bahagya itong tumango. Then I will go to my office right now. Tumayo na ako. Anyway, I also need your opinion. Kindly write down and also send it to me with those papers. Will do that. Tumango-tango ako bilang sagot. Nagtataka man ako dahil sa pamamagitan ng pakikipag-usap ito sa akin. Ay binaliwala ko na lang yon. I just also showed him that I am serious. Tuluyan na ako tumungo sa pinto at binuksan ko yon. I stopped when he called me. Your phone. Napatayin ako sa mesa kung saan ko nailapag ang cellphone ko. Thanks. Tumango itong muli. Pagkakuha ko sa cellphone ko, tuluyan na ako lumabas sa opisina nito na puno ng pagtataka. Pagkalabas ko, lumapit agad ako sa mesa ni Tina. Ano nangyari sa boss mo? Galit ba yun? Di ko nga rin alam, Ma'am Olivia eh. Napapakamot sa ulong tugon nito sa akin. Sa tingin mo galit? Tanong ko pa din dito. Medyo, sagot nito. Madalas ba siyang ganyan? I mean, mainit ang ulo? Umiling-iling ito. Hindi ho. Nagtataka nga rin ako eh. Si sir kaya yung tipong laging kalmado. As in? Tumango ito. Oho, minsan naman uminit din ang ulo ni sir pero hindi naman ganyan. Kung makipag-usap siya sa akin eh. Kalmado pa rin siya kahit medyo galit at inis na. Okay. Uminga ako ng malalim. Sige, doon na ako sa office ko. Oo nga. Pakidala ng mga papers ko sa akin ha. Kailangan ko kasi ang mga yun ngayon. Sure ma'am, akong bahala. Salamat. Welcome. Nakangiti ang tugon nito. Nagtataka pa rin ako sa pinaparamdam na kakaiba ni Carter. Upang hindi mag-isip ng kung ano-ano, nagpatuloy na lang muna ako sa aking ginagawa. Nang matapos kong aking trabaho, naglibot-libot ako sa ilang sulok ng hotel. Tinitigan ko rin ang ibang departments na nabibilang sa aking hinahawakan. Nalibang ako sa aking pag-iikot at pakikipag-usap sa mga empleyadong matagal na sa pagsaserbisyo sa kumpanyang iyon. Ang iba sa kanila, kilala si Daddy at Mommy, kaya mas nalibang ako at di ko na malayan pang oras. Salamat sa magandang usapan. Nakangiti ako sa mga to. Salamat din ho, ma'am. Pagkatapos ko makipag-usap sa mga ito, dumiretso na ako sa kantin. I know everyone knew me, kaya lahat ng nararanasan ko binabati ako. Sanay ako kumain sa employees canteen, kaya kaysa kumain sa labas or sa hotel restaurant, doon ko mas pinipili pang hindi ko magad mapagod, kakalabas ng company para lang kumain. Ako din naman ang klase ng tao na sanay din sa isang simpleng buhay. Ma'am? Napalingon ako sa tumawag sa akin. I smiled when I saw Chicky. Hi, Chick. Dito ka na naman kakain, ma'am? Napatawa ako sa tanong nito. Oh, may problema ba? Wala ho. May kasama ka? Pwedeng sumabay? Nahihiya itong tumango. Wala, ma'am. Yung kasama ko kasi absent. Hirap kasi sa paglilihi. Okay. E di samahan mo ako. Malungkot kapag mag-isang kumain.
Nakakahiya naman. Nako, no way. Tara, bilang boss mo nagsasabi, samahan mo ako. Napapakamot to sa kanyang ulo. Sige na nga ho. We got our food and then we ate while chit-chatting. Nasa sala ko habang may ginagawa nang napapatingin ako sa nanay ko na humahangot sa pagbaba ng malaking hagdan namin. Olivia? Olivia! Paulit-ulit na tawag nito sa pangalan ko. Hey mom, slow down. Ano bang nangyayari sa inyo at nagmamadali ka sa pagbaba ng hagdanan? Tanong ko nang nasa harapan ko na ito. You know what? What? Ayan, inihingal ka sa pagmamadali mo. Ate, pakikuha ho ng tubig si mommy. Utos ko sa maid namin na nasa loob ng kusina. Anak, tumawag si Martha. Ha? Nakulot ang noo ko sa sinabi ng nanay ko. Why? Anong kailangan niya? Tuloy na raw ang pamamanhika nila ngayon? Namimilog ang mata ko sa narinig mula dito. Really? Ngayon na daw pa agad? Tumango ito. Yes. Ngayon pa talaga. Look mom, I am very busy. Sabi ko dito pero ang totoo nakakaramdam ako ng kaba. Napapatampal to sa kanyang noo. Bakit kasi hanggang sa bahay dinadala mo ang trabaho? Ang dapat mo kasing gawin bata ka magpahinga dahil Sabado naman ngayon. Hindi ko pinaramdam kay mommy na kinakabahan ako. Carter is not talking with me. Para bang iniiwasan niya ako? Gusto ko sana dito i-open ang tungkol sa papamanhika nila na hindi natuloy na nakarang linggo. Kaso nahihiya ako dahil sa pagbabago ng pakikitungo nito sa akin. He is not the Carter that I know. He is really not the same. Anong oras ho sila pupunta rito? Papunta na raw sila. What? You should move now, Olivia. Look, I think about exactly 4 p.m. Nandito na mga Jones. Move! Move! Aayusin. Ako na mag-aayos dito. Go upstairs and take a bath. Mag-ayos ka na. Halos itulak ako ng aking ina para lang mag-ayos. How about you, Mom? Don't worry about me. Madali lang ako mag-aayos ng sarili ko. Go on, Olivia, at magpaganda ka na. Wala na ako magawa nung halos itulak niya ako papunta sa hagdanan. Napapakamot sa ulong umakyat ako. Pumasok ng aking silid. 5 minutes muna ako nahiga at ipinahinga ang pagod ko ng katawan na subsob sa trabaho. Ano nang mangyayari sa akin? Hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano ko iniiwasan ni Carter nitong mga nakarang araw. Nagbago na kaya siya ng desisyon? Isa yun sa pagkakaintindi ko na sana hindi na sila natuloy. Pero bakit nga ba hindi siya namamansin? Bakit bigla siya nagbago? Is it about his girlfriend? Bumuntong hininga ako. Hindi ko alam ang isasagot ko sa lahat ng tanong ko. May nagawa ba akong mali para bigla siya magbago sa pakikitungo niya sa akin? What? Off! Pumikit ako na mariin at huminga ng malalim. Olivia? Tawag ni mommy sa labas ng silid ko. I'm taking a bath, mom. Narian mo anak, parating na sila. Oho! Tuluyan na akong tumayo at pumasok sa banyo. I consumed almost half an hour in the shower. Naghanap agad ako ng bestidang isusuot. I chose my pink white floral dress. Tiniyo ko ang basang buhok sa pamamagitan ng hair blower. Umupo ako sa harap ng aking tukador at nagpahid lang ng konting lip tint. I don't need to put a heavy makeup dahil may kilay ako nakaporma na. May pilik mata akong mahahaba at may pisngi akong natural na namumula. Ang mahaba at alon-alon ko namang buhok, tinalian ko sa likod ng isang puting ribbon. There I saw the beautiful and irresistible me. Di naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko but it's true. Thanks to my mom and dad for giving me a natural beauty. Kaya nung nagdadalaga ako, si daddy ang isa sa pinaka-problemado dahil sa mga gustong umakyat ng ligaw sa akin. I suddenly smiled when I remembered my father. Kung buhay pa sana ang daddy mo, tiyak masaya siya dahil kakasal ka sa anak ng taong pinagkakatiwalaan niya para sa'yo. Napalingon ako kay mommy na ngayon, nasa bungad ng aking bukas na silid. Ngumiti ako ng bahagya kay mommy. Hindi ko alam ang itutugon ko sa sinabi nito. Lumapit ito sa akin. Niyakap ako mula sa likod. My baby is no longer a baby anymore. Wika nito. Ngumiti ako. This is still me. I can always be your baby Olivia, Mom? Yes, of course. Pero iba pa rin kapag dalaga ka na at nasa poder ko. Mom, I wish you everything in life, Iha. Gusto ko masaya ka. Gusto ko maayos ka palagi. Gusto ko sana maging successful ang pag-aasawa mo. Lahat na nakabubuti gusto ko para sa'yo. My heart melts at her beautiful words. Thank you, Mom.
Gusto ko ring tuluyang maging masaya kayo ni Daddy. I know you are really not happy. Mommy, hindi ko to pinatapos sa sasabihin niya. Hindi na kailangan kung masaya ako o hindi. Ang importante masaya ako ngayon. She smiled a bit. Basta iha, nandito lang si Mommy ha? You can tell me all your problems, okay? Yes, Mom. I will always remember that. Tara na, dahil nasa ibaba na sila. Tumango ako at tumayo. Pagkababa namin ng hagdanan, naroon na nga mag-asawang Jones at Carter. Ngumiti ang mga to sa akin. Di ko sinusulipan si Carter dahil naiilang ako sa hindi namin pagkikibuan ng isang linggo at ilang araw nang nagdaan. Magandang hapon ho. Pagbati ko sa kanila. Ramdam ko si Coco ni Mommy. Nagpapahiwatig tong i-welcome ko mga panauhin. Welcome ho, tita. Mommy Martha, Daddy Conrad. Humalik ako sa parehong pisngi ng mga ito. Lumingon ako kay Carter. Nakaramdam ako ng bahagyang pagpintig ng aking dibdib nang magtamang aming mga mata. Good afternoon. Welcome. Di ko inaasahan ng paglapit ito sa akin, lalo na ang pagdampi ng isang halik sa pisngi ko. Good afternoon. Ngumiti siya. Biglang tumibok ang puso ko. Hindi ko mawari kung galing saan, ngunit mahigpit na pinigilan ko yon sa patuloy na pagpintig. You are so beautiful. In your simple dress, Iha. Bagay na bagay sa'yo. Namumulang ngumiti ako rito. Thanks ho. Upo na ho kayo. Do you want some coffee? Ipagtitimpla. Sit down, baby. We will talk about the details of the wedding with them. Naiutos ko na sa kape ng lahat. My mother whispered. Tumango ako at naupo sa tabi ni Mommy, while the family Jones na sa mahabang sofa nakapwesto. Nakikinig ako sa pag-uusap ng mga magulang namin ni Carter. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil sila-sila lang naman nagdedesisyon sa araw, petsa at buwan ng kasal. I really wanted to ask kung pwedeng gawing simpleng kasal, but I remember when my mother told me na gusto nito na maganda at the best na kasal para sa akin. Nang maalala ko yun, bigla ako napatingin sa direksyon ni Carter. Ano kayang sasabihin ko sa kanya na kumbinsihin niya ang parents niyang gawing simple lang ang gaganaping kasal? Nakipagtitigan ako rito, nang bigla na lang tong lumingon sa aking kinaupuan. Ano nga kaya ang gagawin ni Olivia ngayong ramdam niya ang tila pagbabago sa ikinikilos at pagtrato sa kanya ni Carter? Mapanindigan kaya ni Carter ang pag-iwas kay Olivia? Bakit kaya siya nakakaramdam ng kakaiba kapag kasama si Olivia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.